Ito ang laman ng balita. Magandang gabi po sa inyong lahat, Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Ngayong gabi, grupong Piston may hiling na 10 pisong dagdag pasahe sa mga jeep. Reaksyon ng isang tsuper, commuter. Alamin, 46 degrees Celsius na itala sa Palawan ayon sa heat index ng Pag-asa. At 50% ng mga Pilipino iginiit na mas lalo silang naghirap ngayong 2026. Dahil sa mataas na presyo ng langis na udyok ang grupong Piston na magsampa sa LTFRB ng dagdag 10 pisong singil sa mga jeep. Kung payagan, isa sa mga alternatibong paraan na bukod sa paglipat sa ibang pampublikong sasakyan ay ang paglalakad. Kamusta naman kaya? Ayan ang aking inalam sa report na ito. Sa halos 100 pisong presyo ng gasolina kada litro, nagpataw ng petisyon ang grupong Piston sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nitong April 20. Para yan sa hiling ng grupo na 10 pisong dagdag singil sana sa mga jeep, na mula 13 pesos ay magiging 23 pesos na ito para sa minimum fare. Kung mapagbigyan man ito ayon sa isang tsuper, nakakayanan pa naman daw niya ang presyo ng gasolina. Ang kaso, sa opinyon naman ng isang mananakay ng jeep, hindi raw siya payag dito. As a commuter, hindi ako agree. Lalo na sa minimum wage na kinikita ng mga trabahador. Pwede naman daw ang dagdag singil. Basta, Pwede naman siguro kung magtataas yung minimum wage na nagtatrabaho. Pero hindi pa rin sapat kasi hindi lang naman transportation yung nagtataas. Pati din yung mga bilihin, apektado din. kung sakali man na matuloy ang taas pasaheng ito, ay posibleng lumipat ang ilang commuter sa ibang pampublikong transportasyon gaya ng tren at bus. Ang kaso, bukod sa kawalan ng kita ng mga tsuper sa posibleng pagbawas ng mga sasakay sa jeep na siya pa namang pangunahing transportasyon sa bansa, ay siya rin namang pagdagsa ng mga pasahero sa ibang pampublikong transportasyon na ang dulot, siksikan at mahabang pila sa mga terminal. Karamihan pa naman ng mga lansangan, partikular na rito sa Metro Manila, ay jeep lamang ang may ruta. Kaya paano kung ang tao, imbes na mag-commute, maglakad na lang patungo sa trabaho? Alas 6 pa lang ng umaga ay sinubukan na natin na lakarin ang ilan sa mga pampublikong lansangan dito sa Quezon City nitong April 27. At sa 800 metrong lakaran simula bahay ay nabaybay natin ang Kaingin Road hanggang EDSA sa ganap na 6:18 AM. Umalis tayo sa bahay mga bandang alas 6 po ng umaga at sa pagbabaybay na natin sa Kaingin Road ng maglalakad lamang ay nakarating po tayo dito ng 6:18 po ngayong pong umaga. Kung susumahin, halos 15 minuto pong lakaran ang itataya po ng isang pasahero kung mawalan man o tumaas man ang presyo o ang pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Katulad nga po, mula naman sa Kaingin Road ay narating natin ang North Avenue sa 3 kilometrong lakaran. Dito na tayo ngayon, Blue Team, sa West Avenue. Simula 6:18 nang makarating tayo sa may Kaingin Road, sa dulo ng Kaingin Road sa may EDSA. Nabaybay natin yan simula doon hanggang dito po sa North EDSA. Hanggang dito na makarating tayo sa West Avenue. Pasado ikapito, alas 7 na po ng umaga. So mahigit 13 minutes ang nilakad po natin mula po doon sa Kaingin Road hanggang dito sa may West Avenue. Isa sa mga kapansin-pansin, ang init na sa ganitong oras sa mga panahon na ngayon. So kung maglalakad ka lang patungo ng trabaho, wala pa man sa pinagtatrabaho mo, pagod ka na. Sa ganap na 7 AM nang makarating tayo sa North Avenue, ay lumiko naman tayo sa West Avenue na abot sa 1.4 kilometers patungong Quezon Avenue. 7:27 AM na nang makarating tayo sa lugar. 27 nang makarating tayo dito sa kahabaan ng Quezon Avenue. Simula po yan nang magsimula tayong baybayin ang kahabaan ng West Avenue.
Mga pasado'y kapito ng umaga, halos 30 minuto ang pinaybay natin sa paglalakad. Bukod dito, sa atin ding paglalakad-lakad ay nakita nating mas pinili ng iba na gumamit na lang ng bisikleta. Mapapansin naman na nagsimula ng pumasada ang ilan sa mga kabilang sa service contracting program ng pamahalaan. Brian Carolino, BCRC3. Sa ating pagbabalik, 46 degrees Celsius na itala sa Palawan ayon sa Heat Index ng Pag-asa. At 50% ng mga Pilipino iginiit na mas lalo silang naghirap ngayong 2026. Hihimayin pa natin ang laman ng mga balita sa ating pagbabalik. Hindi lang naman tayo nagbabalita lang basta-basta. Siyempre, hihimay natin anumang anggulo, saan man, kailan man. Siyempre, ang balita may nilalaman. Kaya kahit anong balita pa yan, hihimayin natin ang laman. Ako po si Brian Carolino at ito ang nilalaman. Umpisa na ng ating Balitaan Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Tangki, 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 tangki. Tangki, 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 tangki. Pagkataas-taas na 46 degrees Celsius ang naitala ng Pag-asa sa Palawan nitong April 27. Babala ng ahensya, delikado ito. Naritong report. Sa nakakapasong umaga pa lang noong April 27 ay hindi nakatakatakang delikado ang init sa Pilipinas. Pumapalo hanggang sa 46 degrees ang init na naitala ng Pag-asa sa Puerto Princesa City, Palawan, pinakamataas sa buong bansa noong Lunes. Ayon sa Pag-asa, delikado ito. Kapag 42 to 51 degrees Celsius naman po, o yung danger category, maaring maranasan ang heat cramps at heat exhaustion. At kung patuloy po yung ating aktibidad, magbabad po tayo sa init, maaring mauwi po ito sa heat stroke. Paalala pa nila, Maari po tayong magsuot ng preskong kasuotan, then pwede po tayong gumamit ng protection sa init ng araw, lalo na po pag lumalabas tayo ng tanghali. Or during sa may init po na oras po sa araw, at ugaliin po natin uminom ng tubig. kaya ang marami sa mga Pinoy sa mall tumatambay dahil bukod sa pag-iwas sa init sa bahay, libre lang ang magpalamig. Ang 14 years naman na tenderang ito sa isang palengke sa Quezon City, mabili ang tindang palamig laban sa init. Pag mga ganito po kainit, mabili po ba yung
Kung ang bahay nyo ay tulad nito na walang kisame at diretsyo bubong lang, para kang nasa loob ng oven na niluluto sa loob ng bahay. Kaya hindi nakakapagtaka ang mga Pilipino ay lalabas upang magpalamig lang. Brian Carolino, BCRC 3. Susunod, 50% ng mga Pilipino iginiit na mas lalo silang naghirap. Ngayon 2026, walang patid ang paghimay natin sa laman ng mga balita sa ating pagbabalik. Naglalaro ng horror games sa madaling araw. Diba? Sinong abnormal ang gagawa nan? Ako lang. Ano tayo nang galing kanina eh? Dito na rin tayo nanggaling kanina. Bas. Uy, pa-shoutout daw, sabi ni... Ay! At Juday! Give that head to Sigma. Hair for Sigma, give that head for Sigma for his shining bulb. Give that head to Sigma. Hair for Sigma, long hair for his shining bulb. Ang dapat na tinitingnan natin ay kung ang mga ito ba ay may konkretong plano at solusyon. Pero ang pag-asa, patuloy lang po yan sa pag-alat at nag-iinit ng alinmang punos ang danasan natin. Unfair ano? Gayong nagbabayad naman ang taong bayan ng buwis. Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Pilipinas, pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Pupulso na po ang bayan. Ngayong gabi. Kalahating porsyento o 50% ng mga Pilipino nagsabing mas lumala ang buhay nila ngayon. Narito report. Kaya yun, ganito na lang ang buhay ko. Mahirap talagang mahirap. Ganyan kung ituring ni Stella Palmones ang buhay niya sa halos 63 years niya ng pagtira sa isang residential area sa Quezon City. Sa tagpi-tagbing kahoy na ito ng pamangkin niya siya tumutuloy na nasunugan pa pala noong 2022. Kahoy pa rin kasi nga gawa ng nasunugan kami. Kaya ganyan ang bahay pa rin namin hanggang ngayon. Ang 68 years old na si nanay, pangangalakal pala ang ikinabubuhay. Dati akong nangangalakal ng mga kung ano-ano.
ganyan, tapos ibibenta ko. At least nakakakain ako ng 2 beses ang araw. Nagtatapon ako ng basura, binibigyan ako ng mga kapitbahay namin. Katulad ng pagtapon ko ng basura kay Ate Juliet, binibigyan ako, bibili ko kagad ng sabon. Ganyan. Tapos sa pagkain naman, okay lang. Kasi sa gabi naman, hindi ako kumakain. Kumikita naman siya sa basura, ang problema, kulang naman. Kaya nga lang, yung mga personal na gastusin, katulad ng sabon, katulad ng shampoo, ganyan, katulad ng mga bagay-bagay na kailangan ko din, gamot, wala, hindi ako nakakabili or wala, hindi ako nakakabudget at gawa ng kulang nga. Wala rin akong pamasahe. Ganun. Wala na ngang pang-maintenance, wala ring disenteng mahihigaan. Ito yung higaan ko. Yan yung higaan ko. Ito ako nahihiga. Ito ako natutulog. Kaya sa ganitong edad ni Nanay Stella, masasabi niyang kumpara sa mga nakaraang taon, mas mahirap daw ang buhay ngayon. Mas mahirap ngayon. Mas mahirap. Kasi dati talagang nung araw na medyo malakas pa ako, hindi pa masyadong yung katawan ko, yung paglakad ko, nakakapagtrabaho pa ako. Ngayon, hindi na. Masakit ng balakang ko, ganyan, paa. Mahirap na nga rin ako makapunta sa City Hall para i-verify ko yung senior ko. Kaya hanggang ngayon, sa edad kong magse-68 na, wala pa rin akong pension. Isa lang si Palmones sa mga Pilipinong umaaray sa buhay ngayon. Sa survey ng Social Weather Station o SWS noong March 21 hanggang 31 ngayong taon, sa 1,500 na mga respondents simula 18 years old pataas, 50% rito na mga Pilipino ang nagsabing mas tumala ang buhay nila kumpara sa nakalipas na 12 buwan. 26% naman ang nagsabing ganun pa rin at 23% para sa mga umunlad daw umano. Kung may panawagan man si Nanay Stella, lalo na sa pamahalaan, ang mensahe ko sa ating mahal na gobyerno, sana naman matulungan kaming ng mga naghihirap dahil talagang wala akong maintenance. Hindi ako nakakabili ng maintenance ko. Ganyan. Hindi ako nakakabili ng gatas ba na pang matanda. Kaya yun, ganito na lang ang buhay ko. Mahirap talagang mahirap. Brian Carolino, BCRC3. At yan ang sama-sama nating paghimay sa laman ng ating mga balita ngayong gabi. Ako po si Brian Carolino at ito ang nilalaman.